High blood kayo. So ito na, hypertensive pala ako since as far as I can remember. Pero nung January 2025, nagpunta kami ng New York City. Tapos hindi pa hypertensive na ako, wala pa akong exercise. Hindi talaga ako nag-exercise. Yung walking ko paminsan-minsan lang. Tapos hindi ako kumakain ng masusustansya. Yung mga gulay, hindi ko yan kilala sila. Ano yan? Okra, tsaka, ano isa pa? Saluyot. Basta yung malalaway. Diring-diri baga ako doon. Kumakain kayo nun? Yes! Kadiri. So ito na. So, hypertensive, hindi nag-exercise, hindi nagugulay. Tapos, ang tulog ko, alas 12, alauna, alas 2 ng madaling araw. So what happened nung nagpunta kami ng New York City, tinakbo ko sa ospital sa US, sa Manhattan, and apparently, kailangan kong operahan agad. Kasi ang nangyari pala sa akin, I suffered ruptured cerebral aneurysm. Pumutok na yung ugat ko sa utak. Na normally, pag naputukan ka na ugat sa utak, automatic tsugi ka na. Diba? Coma or tsugi. In my case, naitakbo ako agad, golden hour, within 4 hours, tapos kailangan akong operahan kasi kailangan i-drain yung dugo sa utak ko. Ang galing naman ng mga hospital, ng mga doktor dun sa hospital ko sa New York kasi hindi naman nila hiniwa yung brain ko yung skull. Pero tinusukan lang nila ako ng tube tapos dun dumaan yung dugo. To cut the story short, nagtataka yung mga doktor sa akin. Alam niyo bakit? Bakit? Kasi ang dami-dami nilang pasyente na nagka-ruptured aneurysm. Pero out of their many patients, ako daw yung pinakamabilis ang recovery. Kaya nung napunta kami ng New York, bago ako maoperahan, sabi dun sa kasama ko nung doktor, kung pwede daw ba gawin nila akong study sa US because of my case. Imagine mo, hypertensive ako, nung nawalan ako ng malay, hindi ako nag-collapse, nakatayo lang ako sa CR. Tapos ang tagal-tagal ko ng 250 over 100 plus, pero buhay na buhay pa rin ako ngayon. Normally, pag nag-aneurysm ka, either tsugi ka, isip bata ka, o kaya gulay ka na, di ba? Yun yung tatlong nangyayari. Pero ako yung pang-apat, alam nyo ka ano? Parang walang nangyayari. Kaya ako ikaw, hindi ka pa nakainom ng intra, huwag mong antay mag-aneurysm. Sabi mo sa katabi mo si kuya mo, nag-inom ka na ba ng intra? Sagutin nyo. Hindi pa, kasi po mahal. Sino gusto ng libre? Taas kamay. Taas kamay, sige. Gusto ng libre? Sino gusto? May libre ka na. May chiki pa. Every time na uminom ka ng intra, binabayaran ka pa ng lifestyles. Wow, marami mo kang bayad Kung gusto niyo lahat ng bayad. So, ayan yung nangyari sa akin nung nag-ruptured aneurysm ako. Ganda lang ng benefit ko sa product, buhay na buhay pa rin. Yung pag-uusapan natin ngayon, bakit sa sobrang ganda ng intra, bakit hindi nalang hawakan niya ng artista? Alam niyo ba, pag hinawakan ng artista yan, mas mahal na yan. Yung 1,870, baka 3,000 pesos na yan per bottle. Bakit naging 1,870 lang? Bakit kaming mga distributors, kami yung nagbe-benefit, kami yung nagmo-model ng intra? Gusto niyo ba maging model din ng product? Pwede. So yun yung pag-uusapan natin kung bakit yung opportunity ng life sa sobrang patok kahit sino ka pa ngayon. Kasi pinasok siya sa industriya na nire-recommenda ng dalawang taong ito. Una-una si Robert Kiyosaki. Kilala niyo ba siya? Hindi niya kayo kilala. Pero si Robert Kiyosaki, author siya ng libro na Rich Dad Poor Dad. Mayamang negosyante yan sa Hawaii. Isa siyang Hapon. Nakabase siya sa US sa Hawaii. Sabi niya, sumulat siya ng libro, The richest people in the world, they build networks. Everybody else, naghahanap lang ng trabaho. In other words, kung gusto mo maging matagumpay na tao, dapat marami kang kakilala, marami kang koneksyon. Kayo ba may connection? O yung mga kumari nyo lang? So sabi naman ni Warren Buffett, sabi niya dun sa baba, if you don't find a way to make money while you are sleeping, you will work for the rest of your life. So, mag-reflect tayo, ano ba yung trabaho na ginagawa mo ngayon? Ito ba yung klase ng trabaho na pagka iniwanan ko, hihinto rin yung sweldo ko, yung income ko? O kahit iniwanan ko to, tuloy-tuloy pa rin yung income ko?
Kasi pagka nandun ka sa una, na pagka huminto ka, hihinto rin yung income, ibig sabihin yan, you will work until you die. Hindi ka pwedeng huminto kasi hihinto rin yung pera mo. Ngayon, ito yung pag-uusapan natin. Bakit maganda yung opportunity dito sa lifestyles? Unang-una, kasi sa Pilipinas, karamihan ng mga tao, walang savings. Naniniwala ba kayo doon? Ilang milyon tayong Pilipino, karamihan ng may mga Pilipino, lubog sa utang. Ang goal ng maraming Pilipino makaalis sa Utang. sa sitwasyon nila, sa utang nila. Become financially independent, hindi ka na aasa sa pamilya mo, sa kamag-anak mo, sa gobyerno, kasi may sarili ka ng pinagkakakitaan. Kaya nga start and generate an income, more income, di ba? A business. And successful Filipinos have goals in mind. Yung buhay mo ngayon, 2025, dapat ibang kwento ka na pagdating ng 2030. Iba na yung sitwasyon mo kasi alam nyo ba ang realidad ng mundo ngayon? Ambot lang kung nararamdaman ninyo. Isaya ako, wala kang ebidensya, di ba? Eto, realities of life. Hindi ko alam kung nararamdaman nyo. Palaki ng palaki yung gastos, di ba? Yes. Kahit saan ka magpunta, lumalaki yung gastos. Tama. Yung